Kaya kinakabahan ako. Ganon? Hindi Eh, kasi- cool na cool ka naman nung solo press ko nun. May ganun po eh. Merong, siyempre bilang artista, pagkaharap nyo kami, feeling namin, kunyari, uma-acting kami, relax. Pero di din fight, nag-iisip kami. Siyempre kinakabahan ako every time na baka meron akong may mali kang masagot, may mga tao kang, alam mo yun, minsan madaldal ako. Ang dami. And then, siyempre, para sa akin po, napakalaki ng proyekto nito. Kumbaga parang napakalaki na nakapasan sa balikat ko. And then, pero sabi ko sa kabila po nun, napaproud po ako ng sobra-sobra dahil una, yung values po na may bibigay namin sa mga manonood. And plus, siguro yung quality na every time na hinahain namin sa mga manonood na para ma-appreciate naman nila. And then sabi namin bilang pagpapasalamat po namin sa lahat ng suporta na ginagawa nila sa amin, bilang sa aming mga artista, ito po yung hinahandog po namin sa kanila. Nakarelate ka ba dun sa role mo? Kasi katulad mo, si Ador, sa si Ricardo, parang ang daming dinaanang hirap bago na reach yung success. Na ganun din ang nangyayari sa'yo ngayon. Actually, nung binubuo po namin yung character ni Ador, syempre, lahat kami collaboration kung kung paano namin bubuin siya. Sinabi lang nila sa akin, ikaw para huwag kang maligaw. Sabi niya, ilagay mo kung sino si Coco. Sorry. Yung Parang Coco na bako. si Rodel, yung totoong, Nukulit na lang ako. totoong Sorry. ikaw. Nung Nung kinukulit ginawa niya po ako. namin yun, hindi ako nahirapan. Actually, nahirapan ako doon sa isang character ko kay Kakar. Kasi sabi namin, kailangan mas maging interesting siya sa mata ng mga manonood. And at the same time, napapakita mo pa rin yung good values. Pero kailangan maging ibang-iba siya sa mata ng mga manonood doon sa character niya doon sa Kamikado po. Ayun. Bilang hari ng teleserye at multi-awarded actor na, best actor, nakakaramdam ka pa ng kaba o challenge pagka yung mga ka-eksena mo, lalo ng mga senior and veteran actors sila, Tita Susan, Tito Jaime. Actually, lagi po, sabi ko nga hindi lang doon, every time na humarap ako sa ibang tao. Siyempre po, kaya ako po, sa akin bilang artista, bilang kabataang artista, napakalaki po tulong sa akin every time na meron kayong totally bonding. Sabi ko nga hindi lang bilang magkatrabaho, kundi para kayo magpapamilya. And then kapag nasa set po kami, wala po kaming ginawa kundi magkwentuhan, magtawanan. Si Tita Susan walang ginawa kundi pakainin talagaan po kami. Si Tito Jaime naman po nandun. Alam niyo yung marami kaming mga ideas na sinishare na totally sa ating industriya kundi pagdating po sa personal na buhay. At ako sabi ko siguro yun yung isa sa mga sikreto ko na parang lumalawak yung pangunawa ko bilang artista at bilang tao kasi napakarami ko pong nakukuwang mga magagandang bagay po sa kanila. At alam ko po balang araw magagamit ko yun na minsan sa buhay mo, hindi mo na kailangan pang madapa para matuto. Sa mga kwento lang sa'yo ng mga tao na sa paligid mo at mga tao nagmamahal sa'yo, matututo ka na po. Yun po siguro yung mga good values na mga magagandang aral na nakukuha ko po sa kanila. Ang ganda naman nun. Hindi mo na kailangang madapa para matuto. Tama. Ayan, kay Coco sa kay Tita Susan, naging extra special ba to na kumbaga yung